Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Ito po ay naganap sa Agusan del Norte. Ito po ang kwento. 12 taong gulang pa lamang ako noon nung bagong lipat kami noon sa bahay ng lolo ko sa may Butuan. Medyo malaki ang bahay ng lolo ko. May 2 palapag ang bahay nito. Kagaya ng mga lumang bahay noon dun. Malalaki ang bintana nito at mataas ang bubungan. Ang bahay nila lolo, katabi nun sementeryo. Kaya nung bagong lipat kami dyan yung mga kapatid ko takot lumabas. Para yan lang? Natatakot kayo? Sabi ko sa mga ate ko. Sementeryo yan. Bahala ka dyan. Sabi ng isa ko pang kapatid. Pagkadinig ko nun tinawanan ko lang to. Hindi na bago sa akin ng mga ganyang kababalagan. Dahil nung nasa Bunawan pa lang kami nakatira, nakaranas na ako ng mga kababalagan. Na 8 taong gulang ako nun. Isang gabi nun nanaginip ako. Sa aking panaginip may nagpakitang isang maitim na nilalang sa aming bintana. Itsurang tao to, ngunit payat at may mahahabang kamay. Ngunit ang kapansin-pansin ay napakaitim ng kulay ng balat nito. Yung parang balat ng punong kahoy. At bukod pa doon meron itong malalaking mata. Kaya nung napanaginipan ko yun ang saglit lang nagising na ako. Kinuwento ko yung kina papa at mama. At sinabihan ako na isang agta yung napanaginipan ko. Sumunod na gabi, natutulog na kami sa kwarto. Kasama ko sa kwarto nun si papa. At sa kabilang kwarto naman sila mama kasama yung mga kapatid ko. Habang natutulog bigla akong magising sa aking pagkakahimik. Dahil sa pinto ng aming kwarto ay may nakatayong malaking nilalang. Andun lang siya sa may pintuan. Mataas ang aming pintuan, ngunit ang nilalang na yun ay halos nakayuko na habang nakatayo sa aming pintuan. Kapansin-pansin ang napakaitim ng balat, ngunit payat ito. At mayroong malalaking mata. Kagaya nung napanaginipan ko kagabi. Yung nilalang na ito akmang papasok sa loob ng kwarto. Kaya sa labis kong takot ginising ko agad si papa. Pa! Gising! Mayagta ka! Sabi ko. Kaya agad namang napabalik ko si papa sa kanyang pagkakahiga. Saan? Saan? Sabi ni papa. Nang balikan ko ng tingin ang aming pintuan, ay wala na ang nilang na yun. Ako lang ang nakakita, no? Kaya sinabihan na lang ako ni papa na
patulog na lang ulit. Kaya yun na nga ang ginawa ko. Ngunit balot pa din ako ng takot nun at natulog ako nang nakatalokbong ang kumot. Matapos mangyari yun, kinuwento ko yun sa mga kaklase ko at mga kalaro ko, maging sa mga kapatid ko. Talaga ba? Nakita mo yun? Sabi ng mga kalaro ko. Oo. Ako lang mag-isa sa bahay nun. Sabi ko. Hindi ka ba natakot? Sabi pa ng mga kalaro ko. Konti lang, pero hindi ako nagpadala sa takot. Ang sabi ko. Ang tapang mo pala. Hindi ka natakot? Sabi pa ng mga kalaro ko. Lagi kong binibida yun sa mga kalaro ko doon. Kaya pagkwento sa mga kababalagan at katatakutan, ako lagi ang bida. Kaya pagkalipat namin sa Butuan, kahit katabi lang ng sementeryo ang bahay nila lolo, lumabas agad ako at nag-ikot-ikot dun. Pagkailang araw, bumalik ang mga magulang ko at kapatid ko sa may Bunawan upang balikan ng iba pa naming gamit. Ako lamang at si lolo at si lola ang naiwan. Kagaya ng nabanggit ko, malaki ang bahay nila lolo. May 2 palapag ito. May matataas na bubungan. Yung harang o pader ng kwarto sa ikalawang palapag, may mga espasyo pa bago pa yung bubong. At maluwag ang espasyo nun. Ganun kataas ang bubungan ng bahay nila lolo. At meron itong malalaking bintana. Kaya presko dito. Lalo na pagkagabi. Si lolo ay may sakit ng mga panahon na yun. Kaya yun ang dahilan kaya kami lumipat sa Butuan. Kaya madalas ako ang inuutusan niya pag may ipapakuha sa taas. Kakatapos lang namin maghapunan 3 nun nang may ipakuha si lolo sa akin. Apo, pakuha nga yung gamot ko sa taas. Yung pang high blood. Sabi ni lolo. Lo, yung nasa kwarto niyo ba? Sabi ko. Oo, yun nga. Pakikuha mo nga. Sabi ni lolo. Kaya lang baka matakot ka. Minsan may kababalagan sa bahay na to. Sabi pa ni lolo. Hindi ako natatakot dyan, lo. Sagot ko pa. Kaya ilang sandali pa, umakyat na ako sa ikalawang palapag. Baon-baon ko yung yabang ko habang umakyat. May 2 kwarto sa second floor. Yung kwarto nila lolo at yung isa pang kwarto na ginagamit namin. May kalakihan yung 2 kwarto na yun. At may harang na naghahati sa 2 kwarto na yun. Pagkadating ko sa taas, pumasok na ako sa kwarto nila lolo. Hinahanap ko yung gamot pang high blood. Nang may mapansin ako, kakaibang amoy. Nakasusulasok na amoy yun. Parang nabubulok na laman. Kaya iginala ko ang amoy ko. At nang napatingala ako nakapansin ako dun sa itaas na bahagi ng harang. Parang may anino
anino na hindi ko mawari. At tuluyan nitong napukaw ang aking atensyon. Habang tinitingnan kong maigi, yung anino napagtanto ko na isang malaking pusa ito na kulay itim. Yung pusa na parang tigre ang laki. Yung parang tuba. Ganun kalaki ang nakita ko malapit sa bubungan namin sa loob. Kaya walang ano-ano napasigaw ako at napatakbo. Agad-agad kong tinakbo yung hagdan at halos magpagugulong-gulong ako pababa ng hagdan. Pagugulong-gulong na ako kakamadali hanggang sa bumalaandra na ako pagbaba. Kaya nagulat sila lolo at lola. Anong nangyari? Sabi ng lolo. May malaking pusa doon sa kwarto niyo, lo. Pasang malaki pa sa aso. Sabi ko. Kaya kahit hirap inakyat naming tatlo yung ikalawang palapag. At tiningnan ng kwarto. Tumingin kami sa itaas, sa may bubungan. Wala na dun ang malaking pusa. Aswang yun, sabi ni lolo. Kung hindi niyo po na itatanong, ay may mga nalalaman sa mga ganyan si lolo. Dati itong nanggagamot nung malakas pa siya. Kaya lang ngayon mahina na yung katawan ni lolo. Kaya ilang sandali pa sinabihan ako ni lolo na maghanda ng pangontra. At kung bumalik binilinan ako ng mga dapat gawin. At gisingin lang daw sila. Kaya nung nasiguro na namin wala na talaga yung aswang tumuloy na sa kanilang kwarto sila lolo at lola. Bagamat natatakot ako tumuloy na din ako sa kabilang kwarto. Sa isip-isip ko sa kabilang kwarto lang naman Ngunit bago ako pumasok nagsiguro ako ng asin. Naglagay ako sa kwarto ko tsaka sa bulsa ko. At kung ano-ano man sisigaw na lamang ako para magising sila lolo at lola. Natulog na kami nun. At sa kalagitnaan ng aking tulog parang nagising ako sa kakaibang amoy. Nakasusulasok na amoy. At parang naramdaman ko na naman ang naramdaman ko kanina. Kaya agad akong nagising. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata habang nasa loob ng kulambo. Pagkamulat ng aking mata, kitang-kita kong muli ang napakalaking pusa. Nakakala mo yung anino sa pagkaitim. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Yung tipong hindi mo alam ang gagawin kung magtatago ka na lang ba o matutunaw sa takot. Nandun na naman siya sa itaas ng harang. Ngunit sa pagkakataong ito dahan-dahan ng sinisipat ang kinaroroonan nila lolo at lola. Gina ko tuluyang nakaramdam ng kakaibang takot. Nang maaaring pinupuntirya ng aswang ay hindi ako, kundi si lolo. Sa kabila ng takot na naramdaman ko ng mga oras na yun, ay mas nag-alala ko kina lolo at lola. Hindi ko alam kung paano, ngunit nakahugot ako ng kakaibang tapang sa pag-alala kina lolo. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay sa aking pusa
kung saan andun yung binalot kong asin kanina. Sa isang mabilis na kilos, agad-agad akong lumabas ng kulambo at sinaboy ang isang dakot na asin sa itaas kung saan naroon ang malaking pusa. Sabay sigaw, "Yo! Yung aswang! Gising! Gising!" Sigaw ko. Tuloy-tuloy ang pagsaboy ko ng asin. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa magising sila lolo at ang iba pa naming kapitbahay. Napasalaw din si lola pagkakita niya sa aswang. Ngunit ang aswang ay patakas na, papunta na ng bintana. At tuluyan na itong nakatalon papunta sa sementeryo. Pagkaalis ng aswang ay agad kong pinuntahan sila lolo at lola. Nung mga oras na yun ay maayos naman ang kalagayan. Maya-maya pa ay nagpuntahan na din ang aming mga kapitbahay. "Aling Biling! Tay Menyong! Anong nangyari?" Siguro ng aming mga kapitbahay. "May aswang! Nakakita ako!" Sagot ko. Kaya naalerto ang aming mga kapitbahay dahil dun. Ngunit naging dahilan din para lalong matakot yung aswang dahil pagkatapos nun hindi na ito bumalik ng gabing yun. Kinabukasan ay nakabalik na sila papa at mama kasama yung iba kong tiyuhin at naikwento nga namin yung nangyari kagabi. Marahil ay si lolo talagang puntirya ng aswang nung wala itong kasama maliban sa amin ni lola at kasalukuyang mahina ang katawan dahil pagkabalik nila papa ay hindi na din nagparamdam ang aswang. Minsan ang tapang ay hindi nasusukat sa hindi ka natakot, ngunit sa pagkakataon takot ka na, ngunit pinilit mo pa rin maging matapang para sa mga taong pinahahalagahan mo. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap paliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang po i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent business. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria,
At kay Boss Baby lang ka, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger, dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tatay Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz, dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.